Hello guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa may Molto, isang cafe sa may harap ng Myeongdong Cathedral. At dito nga ay isa sa mga pinaka-best spot pagdating sa pagpipicture, no? So, dito yan sa may taas ng cafe ng Molto. So, papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng taas na ito. Ayun, last day na nga ng aking Korean travel at gusto ko lang i-share sa inyo yung tatlong bagay na talagang super na enjoy ko puntahan o gawin dito sa Korea, no? Pero bago ko i-share yan, no? So, pag pupunta talaga kayo sa ibang bansa, make sure na medyo nakapag-ipon ng konti, lalo na dito sa Korea, no? Siguro sa una pa lang medyo mahirap na dahil kailangan kumuha ka ng visa, not like any other country na pagdating doon tsaka ibibigay yung visa mo. Parang wala talagang visa, like yung mga Thailand, Hong Kong, yun madaling puntahan. Pero sa mga Asian countries nga na talagang puntahan ng turista na may visa, isa tong Korea, ayan, Japan. Ang kailangan mag-secure muna ng visa bago ka makapunta sa bansang yon, makapasok. At syempre, usually nga mas maigpit pa sa immigration natin bago ka umalis kesa dun sa bansang pupuntahan mo. Anyways, ang currency dito sa Korea ay won, no? So, ang nagiging translation ko, basic na translation ko ay hindi translation, ano ba tawag doon? Exchange. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung word. Basta yung katumbas nung pera na yon ng Korea sa atin, no? Let's say for example, 1,000 Korean won is nasa 42 to 43 pesos sa atin sa Pilipinas. So, alam nyo, pag kunyari bibili ka dito ng simpleng bote ng Minute Maid nila, nasa 3 to 4,000 Korean won. So, pumapatak na sa 120 to 150 ang bote ng isang juice dito, yung 500 ml, 350 to 500 ml. So medyo pricey talaga, no, itong Korea. At pero in general naman talagang yung mga ano rin dito ay quality at makita mo naman yung lugar, no? Napakaayos ng lugar, napakalinis. I'm sure nakita niyo yan sa mga videos. At yung mga infrastructures nila, lalo na yung subway, talagang may pagmamalaki. Ayan, at talagang nakikipagsabayan sa mga ibang bansa. Okay, so yung top 3 ko na siguro gustong gusto ko dito sa Korea na pinuntahan. Una dyan yung Nami Island. Siyempre yung Nami Island, sikat na sikat siya dahil doon sa Winter Sonata. Sikat na sikat siya dahil doon sa sa pine tree, yung road na may mga pine tree. Ayun, napakaganda mag-picture doon. So wala na nga lang yung pagpunta natin ngayon doon, wala na lagas na yung mga dahon. Pero ang ganda pa rin, no. Actually, nag-uwi nga ako nung ilang lagas na dahon doon, yung maple, parang maple, oo. Tapos ayun, maganda ang Nami Island, talagang pinupunta. Even yung mga locals dito, pinupuntahan nila yon, nire-recommend nila ang Nami Island. Talagang ang ganda. Tapos may lawa doon, nagyelo na. Guys, lumapit ako dito sa may parang lawa dito na may tubig. At tignan nyo, ayan na, may nangyari sa tubig. Yelo na siya. Tignan nyo. Na ano ko nga tignan nyo. Ayan. Yelo na. Style dito, advance ka ng advance para wala tao sa likod mo. Pero di na maiwasan. Kung maraming tao, marami na talagang tao. Ayan o. At pangalawa
ay yung DMZ tour o yung demilitarized zone. Ibig sabihin yun yung border between Israel, ang masasabi ko, North and South Korea. So napaka-historical, no? Kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan, no? Marites ka ng kasaysayan, napakagandang malaman kung bakit naghiwalay ang North and South Korea, na i-share ko rin naman yun sa vlog. At super ganda, lalo na nung pumasok ako sa tunnel na actually hindi ko nga lang natapos, pero pumasok tayo sa tunnel, nakita natin yung tunnel na ginawa ng North Korea papunta sa South Korea, nung sasakupin nila yung bumili rin tayo nung North Korean won. Ewan ko kung saan ko dadalhin yun, pero isa yun sa sobrang ganda, no? Dahil alam naman natin buong mundo ang North and South Korea ay hindi talaga magkasundo, no? At ang medyo masaklapang North Korea ay talagang secluded. Hindi sila talaga, ang mga citizens doon hindi malaya. Kadalasan nga tumatakas pa sila papuntang South Korea. Ayun, so isa yun sa sobra kong natuwa. Tsaka very nakakatuwa, very informative, very mabait yung tour guide namin. Factor yun, si Dora. Ayan, tawag ko nga sa kanya Dora the Explorer. Sobrang naibo ko lang yan sa Klook. Ayun, pinick up kami ng bus, may isa-set sila kung saan lugar, and then sasabihin din nila kung saan yung mga drop-off points nila after ng tour. So, the best yon, yung demilitarized zone tour nila. At lastly, isa sa lagi kong gusto kada pupunta ako sa ibang bansa ay yung mag-shopping, ay mamili ng mga kung ano-ano. Dahil syempre, in fairness naman dito sa Korea, maraming mga gamit o mga bagay-bagay na wala rin naman sa atin sa Pilipinas, no? At syempre, makikita niyo naman, no, mas quality pagdating sa mga damit, no? Ang gaganda. Tapos hindi ko naman masabing mura, no, pero very reasonable naman do sa price nila. At pagdating naman sa cosmetics, medyo mas mura. Kahit mga branded, tapos may mga Korean brand rin dito na magaganda daw. Yun, bumili rin tayo, no? Hindi para sa akin, para ipamigay rin. Ayan, pangbigay this Christmas. So yun, nakakatawa. Isa yun sa pinaka gusto ko mamili. Actually, baliktad nga ako yung iba mga nagta-travel, ang ginagawa nila, kaya sila nagta-travel dahil gusto nilang kumain, tikman yung pagkain. Though, isa yon partly, pero ako talaga more on sa pamimili. Natutuwa ako may nabibili at natutuwa ako merong napapasalubong sa mga friends and family pag uwi ko galing dun sa bansang pinanggalingan ko. So, yun. Medyo rin talaga, no? Kaya kailangan medyo may ipon kayo. Pero pag nandito kayo, wag masyadong mag-convert. Yun yung term, convert. Wag masyadong mag-convert. Make sure lang na yung binibili nyo from another store to another store, mas mura, no? Try nyo rin mag-ikot-ikot. Ayun, isipin nyo, pag kayo nagta-travel, pag kayo nagta-travel, may ipon nyo rin or kikitain nyo rin yung ginastos nyo dahil once in a lifetime lang to. Tapos, isa ring advice, syempre, pag kukuha kayo ng tutuluyan, wag na yung sobrang mahal, wag na yung super expensive dahil ang gagawin nyo naman mamasyal hindi magstay dun sa hotel. So, pero very malaking factor kung strategic yung kukunin yung location dahil ang ganda, madali, pwedeng lakad-lakarin. Ako, okay, malapit-lapit yung hotel na nakuha ko. Yun nga lang, medyo malayo siya doon sa market, pero kayang lakarin, hindi nga lang sobrang lapit. Tsaka masarap maglakad sa Korea kasi malinis, walang pollution, very safe, walang snatcher or what. Ayun, tsaka nakakatuwa ang mga tao ng Korea, mga Koreano, very mapapagkatiwalaan. Kapag nga bumili ko sa convenience store, ginawa ko iniwan ko lang yung maletang mga pinamili ko dun sa labas, di naman nawala. So yung mga ganung bagay, no. Actually, yung nag-check out nga ako ng hotel, hindi na nila chinek, binigay lang yung card, okay. Thank you, pwede na daw ako umalis, ganun. So yun, no.
At ano pa ba? Saka mga Korean, di naman suplado, mababait naman. Ito rin yung first ever solo travel ko abroad. Nakakapag solo travel ako sa domestic lang, pero ito abroad. Maganda rin kasi very liberating siya dahil nga ikaw lang ang masusunod. Pag kunyari gusto mo bumalik-balik sa ganitong market or ganitong shop, ayaw mo nung ganitong pagkain, ikaw lang, kapit mo oras mo, kapit mo choices mo, options mo, lahat-lahat. So ayan, no. At ang maganda dito sa Korea, maraming mga tourist spots or mga places na wala namang bayad ang entrance, no. At ayun, sobra akong natutuwa dito sa Korean travel ko na ito. At sana makabalik-balik rin tayo dito, no. Though meron pa tayong mga ibang gustong mapuntahan din, no. At ayun guys, pag sa mga Pilipino, una, secure your visa. And then, once may visa, make sure maipon na kayo. At ayun, mag-travel na kayo. Very okay rin kung kukuha kayo ng mga tour sa Klook. So, yun. So, yun ang aking top 3 na talagang babalik-balikan or na-enjoy ko dito sa Korea. So, yung Nami Island, DMZ Tour, and yung shopping. And the best yan, lalo na sa Myeongdong. Ayan, so maraming salamat. Sana meron kayong napulot dito sa vlog na in-upload ko or pinost ko dito nga sa aking Luigi Vlogs YouTube channel. So sana i-like and subscribe niyo po ang aking channel at pipilitin kong mag-upload lagi ng mga videos na medyo may entertain kayo, matutuwa rin kayo, very informative, no? So ayun, maraming salamat sa pagtutok lagi sa vlog ng Pasig, sa FB page at sa Luigi Vlogs, at sa mga nagpo-follow sa akin, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Advance Merry Christmas to all. Happy Holidays!